Thank you po talaga, Senator Raffy. Hindi ko akalain ako yung mapipili. Hi ma'am, magandang umaga po. Pinadala po kami ni Senator Raffy Tulfo. Ma'am, nakarating sa amin na kayo ay security guard. Kamusta po? Sa trabaho naman pa, okay naman po siya. Wala naman po ang problema. Kahit mahirap, kailangan para sa mga anak. Kayo ay nakatira sa tabi ng riles ng tren. So, kamusta po? Bilang isang nanay, bilang isang magulang, para po sa akin, halos ayaw ko rin po talaga i-expose yung mga anak ko sa ganito. Siyempre, di po ba, ex-squatter nga po. Pero sa awa naman ng Diyos, ma'am, dito lumaki ang mga anak ko. Kung hindi mo sila marinigan na nagmumura dito, nakikipag-away dito, nandun pa rin po yung takot na, siyempre, papasok ka. Huwag naman sana, di po ba, yung maaksidente, na kung baka mamaya yung anak mo, may dadaan natin, tatakbo sa labas, maaksidente. Ang dami po talaga, ma'am. Sa pagtulog, maingay, dadaan yung tren. Etong year, kaya lang sabi ko, wala naman kami magagawa kasi hindi naman po namin pag-aari yan, titiisan namin. Nag-start po ako dyan sa agency namin 2010 po. Pero naputol din po yun nung nawalan po ako ng anak. Namatayan ako ng anak. Parang siyempre hindi ko na kinaya. Kaya nag-stop po na ako. Then nung medyo naka-recover na po, bumalik ulit ako sa trabaho. Paano niyo po napagsasabay ang security guard at pagiging isang ina? Base sa experience ko po talaga, mahirap. Gaya ko, nag-aaral yung mga anak ko. Gaya ngayon, closing po ako, ma'am. Minsan, ang out kasi namin 10. Nakakauwi ako minsan, magti-12 na. Alas 4, gigising ka kasi papasok na yung mga bata. Kailangan gigising ka na maaga para lang maano mo sila. Bago ka papasok, maglilinis ka ng bahay mo. Tabak alabahin ko ngayon. Maglalaba ako bago papasok kasi pag hindi ako maglaba, wala akong uniform yung mga anak ko. Kailangan ko rin tulungan yung asawa ko para sa mga bata. Kasi may pangarap din kami sa mga anak namin. Naranasan ko na rin kasi man yung siya lang may trabaho. So, ang hirap ka talaga. Saan-saan na lang kami mangungutang kung saan-saan ka lalapit para lang may makain. Kaya nung sabi ko nga, nung medyo malaki na yung anak ko, sabi ko, kailangan ko magtrabaho para makatulong din sa kanya para kahit papaano hindi siya masyado nahihirapan. Sabi ko nga sa mga anak ko, kailangan magpursige kayo. Kailangan magtapos kayo. Kasi darating yung time na pag wala na kami, ayaw namin dumating yung time na kung saan-saan na lang kayo lalapit sa tao, kung saan-saan kayo mag-ano ng trabaho, kasi hindi kayo maganda, makatapos pa talaga. Kamusta po ang Pasko ninyo, yung bawat taon? Kahit simpleng handaan lang. Importante may makain lang yung mga bata, hindi lang maingit sa kapitbahay. Magsama-sama kami mga bata. Yun lang po ang ano ko. Tsaka basta mag-enjoy lang. Yun, maging masaya lang po talaga. Merry Christmas po! Christmas po. Pinadala po ni Senator Raffy Tulfo. Ma'am, ito po pang Noche Buena niyo. Thank you. Thank you po. Hindi ko talaga na-expect talaga, promise. Raffy. Thank you po talaga, Senator Raffy. Hindi ko ina-expect to. Sa dami-dami ko ng ano dito, pero hindi ko akalain ako yung mapipili. So, hindi lang po Noche Buena, sabi nyo nga kailangan nyo pang araw-araw. So, pinapunta kami dito ni Senator para ibigay po ang 50,000. Ang dami. Thank you po. Hawakan niyo po. Sakto-sakto pang-college po niya. Pag-college na kasi ito mga yung pasukan eh. Laking bagay rin po talaga.
Hindi ko akalain na gagawin ito sa akin. Sa dinami-dami ng tao dito. Maraming salamat po sa Rappi Tulpo kasi po may makakatulong po ito para po sa pang-college ko po next year. Thank you po. Pasalamat po sa blessing at sa pakrisma rin si Rappi Tulpo. Maraming salamat po sa maraming pantulungan po sila. Maraming salamat po, Senator Rappi Tulpo. Merry Christmas!